Magandang gabi at maligayang pagdating sa Pampatulog Stories. Kung ikaw ay pagod mula sa maghapong pag-iisip, kung ang isip mo ay ayaw pang tumahimik, at kung ang katawan mo ay humihingi na ng pahinga, hayaan mong samahan kita sa isang tahimik na hapon sa palaisdaan. Walang kailangang intindihin, walang kailangang patunayan. Makinig ka lang at dahan-dahang huminga. Sa kwentong ito, walang tensyon, walang sigawan. Tanging isang pamilyang marunong magpahinga, kasabay ng hangin, ng tubig, at ng oras. Isara mo lang ang iyong mga mata at hayaan mong dalhin ka ng katahimikan. Sa gilid ng isang maliit na palaisdaan, ang tubig ay halos hindi gumagalaw. May kaunting alon, hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa isang isdang dahan-dahang lumalangoy na parang wala ring hinahabol. Kung may oras ang mundo para huminga, ito na siguro iyon. Sa mga ganitong sandali, maraming bagay ang nagiging malinaw. Kahit walang nagsasalita, ang araw ay nakasabit pa rin sa langit. Medyo pagod na, pero ayaw pang bumitaw. Ang liwanag nito ay hindi na mainit, kundi sapat lang. Parang yakap na hindi naninikip. Sa ganitong hapon, dito madalas naupo si Roberto. Hindi dahil wala siyang ginagawa, kundi dahil dito niya mas nararamdaman na may ginagawa pala siyang tama. Tahimik ang paligid, pero hindi ito nakakabingi. Sa halip, ito ay parang isang paanyaya na huminto muna at makinig. Makinig sa tubig, sa hangin, sa sariling paghinga. Minsan, ang katahimikan ay hindi kawalan ng tunog, kundi kawalan ng kailangang patunayan. At sa hapon na ito, wala ring kailangang patunayan si Roberto. Hindi niya alam na ang simpleng sandaling ito, ang pag-upo sa tabi ng palaisdaan, ang pagtingin sa tubig, ang pakiramdam ng hangin, ay isa palang kwento. Isang tahimik na kwento na dahan-dahang nagsisimula. Si Roberto ay hindi mayaman, pero hindi rin siya nagugutom. Hindi rin siya perpekto. Pero alam niya kung kailan sapat na ang sapat. Isa siyang padre de pamilya. May asawa, may 2 anak, at may palaisdaan na parang mas matagal na niyang kakilala kaysa sa ilang tao sa bayan. Tuwing hapon, madalas siyang makitang nakaupo sa gilid ng tubig, nakasandal sa tuhod, nakatingin sa wala o sa lahat. Minsan, may hawak siyang maliit na patpat. Minsan naman, wala. Pero palagi, may dala siyang katahimikan. Kung may makakakita sa kanya, akala ng iba, wala siyang ginagawa. Pero kung tatanungin ang palaisdaan, marami itong masasabi. Ang palaisdaan ay hindi malaki. Hindi rin ito bago. May ilang bahagi na mababaw. May ilang bahagi na tila mas malalim kaysa sa inaakala. Alam iyon ni Roberto. Minsan, kinausap niya ang tubig. Hindi dahil baliw siya, kundi dahil wala namang masama kung may kausap. Hoy, tahimik ka ngayon ah. Bulong niya minsan. Walang sagot ang tubig, pero may isang isda ang biglang tumalon. Parang nagpakita lang, at muling nawala. Napangiti si Roberto. Ah, nandyan ka pala. Kung may makakita man. Akala nila nag-iisa siya. Pero alam ni Roberto, hindi siya nag-iisa. May asawa siyang si Marie na abala sa bahay. Pero alam niyang nandyan lang. May anak siyang si Biboy na siguradong tatakbo papunta rito kapag may nakita kahit anong gumagalaw. At may anak siyang si Ana
na tahimik lang, pero mas nauuna pang makaramdam ng pagbabago ng hangin. At higit sa lahat, may palaisdaan siyang hindi kailanman nagreklamo. Kapag pagod si Roberto, dito siya nauupo, hindi para tumakas, kundi para bumalik sa sarili. Minsan, nasabi niya sa sarili, kung marunong lang magsalita ang palaisdaan, baka mas matino pa kausap kaysa sa akin. Napatawa siya. Mahina lang. Baka kasi magising ang katahimikan. Hindi niya kailangang magmadali. Walang naghahabol sa kanya. Walang orasan na nagsasabing kailangan na niyang tumayo. Ang tanging galaw ay ang tubig, ang hangin, at ang sariling paghinga. Minsan, may nahulog na dahon sa palaisdaan. Hindi ito nilapitan agad ng isda. Hinayaan lang nilang lumutang. Parang iniisip muna kung kailangan ba. Napangiti ulit si Roberto. Ganyan pala dapat. Bulong niya. Sa mga sandaling ito, naiintindihan niya ang mga bagay na hindi itinuturo sa paaralan, na hindi lahat ng oras ay kailangang punuin, na hindi lahat ng katahimikan ay nakakabahala, at hindi lahat ng mabagal ay mali. Ang palaisdaan ay parang kaibigan, hindi nagsasalita, pero nakikinig. Hindi nagbibigay ng payo, pero nagpaparamdam. At habang nakaupo si Roberto, habang papalapit ang dapit hapon, hindi niya namamalayang unti-unti na ring dumarating ang kanyang pamilya. Hindi pa nagsisimula ang ingay, pero darating iyon. Sa ngayon, sapat muna ang katahimikan at ang hapon na dahan-dahang nagpapaalam. Sa bahay na hindi kalayuan sa palaisdaan, may isang katahimikang may kasamang galaw. Hindi ito ang katahimikan na walang ginagawa, kundi ang katahimikan ng isang taong alam kung alin ang uunahin at alin ang pwedeng maghintay. Si Marie iyon, ang asawa ni Roberto, ang ina ni Biboy at Ana, at ang taong may kakaibang kakayahan na gawing payapa ang isang araw kahit marami itong laman. Hindi nagmamadali si Marie. Kahit marami siyang ginagawa, hindi niya ito ipinaparamdam sa oras. Habang ang tubig sa palanggana ay dahan-dahang napupuno, habang ang sinaing ay unti-unting kumukulo, habang ang walis ay marahang dumadampi sa sahig. Tila ba may sariling ritmo ang bawat kilos niya? Hindi mabilis, hindi rin mabagal, sapat lang. Minsan, napapatingin siya sa bintana kung saan tanaw ang gilid ng palaisdaan. Alam niyang nandoon si Roberto, nakaupo, tahimik. Tila ba kausap ang hangin. Napangiti siya. Ayun na naman siya. Bulong niya sa sarili. Hindi na niya tinatanong kung bakit. Matagal na niyang alam na kapag tahimik si Roberto, mas malinaw ang iniisip nito. May mga araw na napapangiti siya kapag naiisip niyang ang asawa niya ay kayang makipag-usap sa tubig. Pero hirap pumili kung anong ulam. Isda na naman kaya? Bulong niya, sabay iling. Hindi siya nagreklamo. Sa halip, naghiwa siya ng gulay. Marahan, pantay, na parang hindi kailangang tapusin agad. Sa kusina, ang oras ay parang mas mahaba. Hindi dahil mabagal, kundi dahil hindi minamadali. Kung may lihim si Marie, ito ay ang kakayahan niyang gawing sapat ang sandali. Kapag may nabasag, pinupulot. Kapag may natapon, pinupunasan. Kapag may nagkamali, pinapatawad. Minsan, may narinig siyang kaluskos sa labas. Alam na niya kung sino yon. Biboy. Sabi niya, hindi galit, hindi rin malakas. At tama nga,
Isang batang may alikabok sa paa at may ngiting hindi mapigilan ng sumilip sa pinto. "Ma, may nakita akong isda na parang ahas," sabi ni Biboy. Napabuntong hininga si Marie, pero may kasamang ngiti. "Anak, lahat ng gumagalaw. Ahas na sa'yo." Tumawa si Biboy at agad tumakbo palabas. Hindi siya sinita ni Marie. Alam niyang darating din ang sandali na mauupo ang batang iyon. Kahit sandali lang. At kung hindi man ngayon, okay lang. Ganito mag-isip si Marie. Hindi lahat ng bagay ay kailangang ayusin agad. May mga bagay na kusa ring naghihinay-hinay. Kapag handa na, habang inaayos niya ang mesa, naisip niya ang pamilya niya. Hindi perpekto, pero buo. May asawang marunong makontento. May anak na sobra sa galaw. May anak na sobra sa tahimik. At sa gitna ng lahat ng iyon, nandito siya. Hindi bilang sentro, kundi bilang pahinga. At habang papalapit ang hapon sa dapit hapon, nararamdaman niyang unti-unti ng kumpleto ang araw. Kung ang katahimikan ay may kabaligtaran, malamang si Biboy iyon. Hindi dahil masama siyang bata, kundi dahil ang katawan niya ay parang laging may sariling plano. Hindi siya marunong umupo ng matagal. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil parang hindi niya alam kung paano. Kapag umupo si Biboy, iyon ay pansamantala lamang. Parang pahinga lang bago muling tumayo. Sa hapon na ito, habang si Roberto ay tahimik sa palaisdaan, si Biboy naman ay abala sa pagiging kahit ano basta hindi tahimik. "Pa, gumagalaw yung tubig," sigaw niya mula sa malayo. Napalingon si Roberto, dahan-dahan. "Anak, tubig yan." "Eh bakit gumagalaw?" tanong ni Biboy, seryoso. Napangiti si Roberto. "Dahil buhay." Tumahimik si Biboy. Mga 2 segundo. "Pa, buhay din ba yung tsinelas?" tanong niya ulit. Sabay turo sa isang tsinelas na inaanod ng kaunting alon. Napabuntong hininga si Roberto, pero may halong tawa. Depende kung kanino. Tumawa si Biboy. Malakas. Walang preno. Hindi niya sinasadyang guluhin ang katahimikan. Sa totoo lang, siya ang nagbibigay buhay dito. Tumakbo siya sa gilid ng palaisdaan. Tumalon, huminto, tumalon ulit. Parang sinusubukan kung hanggang saan ang kaya ng mundo. Minsan, nadulas siya. Hindi tuluyan, pero sapat para mapaupo siya sa lupa. Tahimik. Napatingin si Roberto, si Marie mula sa malayo, at si Ana na kanina pa pala nakatayo sa lilim. "Okay ka lang?" sabay-sabay nilang tanong. Tumayo si Biboy, pinagpag ang shorts, at ngumiti. "Oo, malamig lang yung lupa." At parang walang nangyari. Tumakbo ulit siya. Napailing si Roberto. Hindi talaga marunong umupo. Bulong niya. Pero sa loob-loob niya, alam niyang darating din ang araw na ang batang iyon ay matutong tumahimik. Hindi dahil pinilit, kundi dahil naunawaan. Samantala, hayaan muna siyang tumakbo. Hayaan muna siyang magtanong. Hayaan muna siyang madapa at tumayo. Dahil sa bawat galaw ni Biboy, may halakhak ang pamilya. May kwento ang hapon at may alaala ang palaisdaan. At habang ang araw ay patuloy na lumulubog, si Biboy ay sandaling naupo sa tabi ni Roberto. Sandali lang, pero sapat pa. Mahina niyang sabi, "Bukas ulit ha." Ngumiti si Roberto. "Oo, bukas ulit." At sa sandaling iyon, ang batang hindi marunong umupo ay natutong huminto. Kahit sandali lang, kasama ang kanyang ama sa isang tahimik na hapon.
Kung si Biboy ay galaw, si Ana naman ay pahinga. Hindi dahil mahiyain siya, kundi dahil mas gusto niyang makinig bago magsalita at tumingin bago kumilos. Habang si Biboy ay paikot-ikot sa palaisdaan, si Ana ay nakatayo lamang sa lilim ng puno. Tahimik, halos hindi napapansin, pero naroroon. Ang kanyang mga mata ay laging may hinahabol, hindi mga isda, kundi mga sandali. Pinagmamasdan niya ang tubig, kung paano ito kumikislap kapag tinatamaan ng araw. Pinapansin niya ang hangin, kung paano nito ginagalaw ang buhok ng kanyang ama, at pinakikinggan niya ang katahimikan na parang may sinasabi kahit walang tunog. Minsan, napansin ni Roberto na matagal na pala siyang tinitingnan ni Ana. "Ano yun, anak?" tanong niya. Mahina. Baka kasi masira ang iniisip ng bata. Ngumiti si Ana. "Kaunti lang." "Wala po." At iyon na yun. Wala nang kasunod. Wala nang paliwanag. Pero alam ni Roberto, kapag sinabi ni Ana ang wala, mayroon iyon. May iniisip siya. May nararamdaman. Pero hindi niya minamadaling ilabas. Minsan, lumapit si Ana sa gilid ng palaisdaan. Hindi siya tumakbo. Hindi siya tumalon. Umupo lamang siya. Marahan. Parang alam niya kung saan ilalapag ang sarili. Inilubog niya ang kamay sa tubig. Dahan-dahan. Parang sinusukat ang lamig. Malamig. Sabi niya, mahina. Parang lihim. "Oo," sagot ni Roberto. "Malamig nga." Tahimik ulit. Pero sa katahimikang iyon, may lalim. Kung si Biboy ay nagtatanong ng bakit, si Ana naman ay nagtatanong ng ano ang pakiramdam. Napansin niya ang isang isdang matagal bago gumalaw. Hindi siya nagtaka. Sa halip, tila ba naunawaan niya? "Pa," sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Parang pagod yung isda. Napangiti si Roberto. "Oo, siguro." Hindi na niya dinugtungan. Hindi na kailangan. May mga bagay na mas magaan kapag hindi pinipilit ipaliwanag. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Marie. Hindi siya lumalapit. Hinahayaan niya ang sandali. Alam niyang si Ana ay katulad ng hapon. Hindi agad napapansin. Pero kapag nawala, ramdam ang kakulangan. At habang dahan-dahang lumalalim ang kulay ng langit, si Ana ay nananatiling tahimik. Pero buo. Hindi niya kailangang magsalita para maramdaman. Hindi niya kailangang gumalaw para mapansin. Sa kanyang katahimikan, may pagmamasid. At sa pagmamasid na iyon, may pag-unawa. Dumating ang sandali na ang buong pamilya ay nasa gilid na ng palaisdaan. Hindi ito planado. Walang nagsabi ng tara. Parang kusa lang silang napunta roon, isa-isa, hanggang maging buo. Si Roberto ay nananatiling nakaupo. Si Marie ay may dalang maliit na bandehado. Si Biboy ay may dalang tanong. At si Ana ay may dalang katahimikan. "Snack muna," sabi ni Marie. Hindi malakas, pero sapat para marinig ng lahat. Agad lumapit si Biboy. "Ma, may isda ba to?" Napatawa si Marie. "Anak, tinapay yan." "Sayang," sagot ni Biboy. Seryoso. Umupo silang lahat sa damuhan. Hindi pantay. Hindi maayos. Pero magkakatabi. May mga mumo ng tinapay. May konting tawa. May ilang patak ng tubig na dumikit sa paa. Minsan, may tumahol na aso sa malayo. Minsan, may ibong lumipad sa ibabaw nila. At minsan, walang nangyari. At okay lang iyon. "Pa," sabi ni Biboy habang ngumunguya, "pag lumaki ako mag-aalaga ng mas malaking isda." Ngumiti si Roberto. "Oo,
Ikaw na, mas malaki sa'yo, dagdag ni B-Boy. Tumawa si Marie. Edi ikaw na rin magpapakain. Tahimik si Ana, pero nakikinig. Maya-maya, sabi niya, mas okay po siguro kung hindi masyadong marami. Napatingin silang lahat sa kanya. Para po, hindi sila mag-away. Tahimik ang sandali. Hindi dahil mabigat, kundi dahil tama. Tumango si Roberto. Oo nga. Sa hapon na yun, walang sermon. Walang aral na ipinilit. Pero may natutunan ng lahat na ang pamilya parang palaisdaan. Kapag sobra, nagiging magulo. Kapag kulang, nagiging tahimik. Pero kapag sapat, payapa. Habang papalubog ang araw, ang liwanag ay unti-unting nagiging malambot. Hindi na ito nakakasilaw. Parang ayaw na rin itong manggulo. Ang pamilya ay nanatili roon hanggang sa ang hangin ay lumamig at ang langit ay magsimulang magpalit ng kulay. Walang nagmamadali, walang gustong umalis agad. At sa sandaling iyon, sa gilid ng tubig, sa gitna ng katahimikan at munting halakhak, nabuo ang isang alaala. Isang tahimik na hapon na hindi kailanman naging tahimik dahil puno ito ng pagmamahal. Sa bawat tahimik na hapon, may isang sandali na tila gustong manggulo, pero hindi naman talaga nagtagumpay. Sa pamilya ni na Roberto, dumating ang sandaling iyon sa anyo ng isang tsinelas. Isang tsinelas na tahimik na inanod ng tubig, palayo sa gilid ng palaisdaan. Pa, sabi ni B-Boy, mahina muna. Parang nag-iisip kung problema ba talaga iyon. Yung tsinelas ko. Napalingon si Roberto. Nakita niya ang tsinelas, dahan-dahang lumulutang. Parang may sarili ring lakad. Tahimik ang lahat ng ilang segundo. Tumingin si Marie, pero hindi nagpanik. Tumingin si Ana, pero hindi gumalaw. At si B-Boy, nakatayo lang, tila nagaantay ng senyas ng mundo. Parang gusto na niyang maligo. Sabi ni Roberto, may bahagyang ngiti. Napatawa si Marie. Matagal na raw siyang nasa lupa. Ngumiti si B-Boy, pero may konting lungkot. Pa, lulubog ba? Umupo si Roberto at inabot ang patpat na malapit sa kanya. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya tumayo agad. Hintayin natin, sabi niya. Baka bumalik. At parang nakinig ang tsinelas. Huminto ito sandali. Umikot. At dahan-dahang lumapit sa gilid. Napapalakpak si B-Boy. Bumabalik. Bumabalik. Kinuha ni Roberto ang tsinelas. Binigay kay B-Boy. Na parang may ibinabalik na aral. Hindi lang gamit. Salamat, sabi ni B-Boy. Seryoso. Tumango si Roberto. Walang anuman. Walang sermon. Walang sabi ko sa'yo. Walang inis. Isang munting problema na dumating at umalis nang hindi nag-iwan ng bigat. Maya-maya, may ulap na dumaan sa harap ng araw. Saglit na dumilim. Saglit lang. Uulan ba? Tanong ni B-Boy. Umiling si Marie. Hindi. Dadaan lang. At tama nga. Lumipas ang ulap. At bumalik ang liwanag. Mas malambot. Mas banayad. Si Ana ay nakatingin sa langit. Parang tayo po. Sabi niya. Mahina. Napalingon sila. Paano? Tanong ni Roberto. May dumarating, pero umaalis din. Tahimik, hindi dahil malungkot, kundi dahil totoo. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Roberto na hindi lahat ng problema ay kailangang labhanan. Ang iba, kailangan lang hintayin.
Dumating ang sandali na ang araw ay tila napagod na. Hindi ito biglaan, hindi rin ito malungkot. Isa lamang itong pagpayag. Natapos na ang tungkulin niya sa araw na iyon. Ang langit ay nagsimulang magpalit ng kulay. Mula sa maliwanag, patungong kahel, hanggang sa unti-unting maging mapusyaw. Ang tubig sa palaisdaan ay naging salamin. Makikita roon ang araw, ang ulap, at ang apat na figura na magkakatabi. Si Roberto ay nakaupo pa rin. Hindi na siya nagsasalita. Hindi na rin siya nag-iisip ng malalim. Sa sandaling ito, wala nang kailangang ayusin. Si Marie ay nakasandal sa kanya. Bahagya lamang. Sapat para maramdaman. Pero hindi mabigat. Si Biboy ay tahimik na. Hindi dahil pinilit, kundi dahil napagod na rin sa mundo. Si Ana ay nakatingin sa tubig. Nakangiti. Parang may lihim na pasasalamat. Ang ganda, sabi ni Biboy. Mahina. Halos pabulong. Oo, sagot ni Roberto. Maganda nga. Habang tuluyang lumulubog ang araw, ang paligid ay lalong tumahimik. Hindi dahil nawawala ang tunog, kundi dahil lahat ay sapat na. Ang palaisdaan ay hindi na gumagalaw. Ang hangin ay humina. At ang oras, tila ba, huminto sandali para igalang ang katahimikan. Sa puso ni Roberto, may isang pakiramdam na matagal na niyang hindi hinahanap, pero laging nandyan. Kontento. Hindi dahil perpekto ang araw, kundi dahil totoo ito. At habang ang unang bituin ay dahan-dahang sumilip, alam niyang sapat na ang hapon at handa na ang gabi. May mga kwento na hindi kailangang tapusin ng malakas. Ang kwento ng hapon na ito ay isa doon. Walang malaking pangyayari. Walang tagumpay na ipagdiwang. Walang problema na kailangang lutasin. Pero may pamilya, may oras, may katahimikan. At kung may aral man ang hapon, hindi ito isinulat, hindi ito sinabi, kundi naramdaman na ang buhay hindi palaging kailangang punuin. Minsan, kailangan lang hayaan na ang pamilya hindi perpekto. Pero kapag nagkakaisa, nagiging sapat na ang katahimikan, hindi kawalan, kundi pahinga. At sa isang munting palaisdaan, sa isang tahimik na hapon, isang ama, isang ina, at dalawang anak ang natutong huminto kahit sandali lang. At marahil, kung ikaw ay nakikinig ngayon, maaari mo ring hayaan ang sarili mo na huminto, na huminga, at magpahinga dahil bukas may panibagong araw na darating. Pero sa ngayon, sapat na ang katahimikan, sapat na ang hapon, at sapat na ang kwentong ito. Magandang gabi, at naway dalhin ka ng katahimikan patungo sa mahimbing na tulog.